Mga kwento ni Felmo. Taong 1955. Tahimik na namumuhay ang pamilya ni Mahinhin. Nakatira sila sa isang maliit na komunidad. Lahat sila sa lugar ay nagtutulong-tulong para mabuhay. Ang mga babae ang gumagawa ng mga gawaing bahay at nagtatanim. Samantalang ang mga kalalakihan naman ang siyang nagtatrabaho at naghahanap ng pagkain para sa buong komunidad. Kapag oras ng pahinga ay nagtitipon-tipon ng mga kababaihan at kabataan. Tinuturuan nila sa paghahabi ng tela ang mga kabataan nun. Ang dalagang si Mahinhin ang siyang may pinakamagandang gawa pagdating sa paghahabi. Gustong-gusto kasi nitong maghabi at magborda ng tela. Ito ang kanyang kaligayahan at dito siya nalilibang. Ang kanyang mga obra ang kadalasang hinahanap ng mga namimili. Pero ni minsan Sir Seth ay hindi pa nakakapunta si Mahinhin sa bayan. Ayaw na ayaw kasi niya makihalubilo sa ibang tao, lalo na kapag nasa bayan. Yun nga lang, isang araw, napilitan siyang bumaba ng bayan dahil hindi makauwi ang tatang Absalon niya ng araw na yon. Dahil nga sa pag-aalala, bumaba itong si Mahinhin. Halos nasa kalahating araw ang paglalakad bago ito makarating. At dahil hindi pa lalabas ng bahay, ay aakalain mong hindi isang katutubo si Mahinhin. Maputi ito. Mahaba ang maiitim at may kakulutang buhok. Tila ba nangungusap ang mapupungay nitong mata. Habang naglalakad sa daan ay talagang marami ang nakatingin kay Mahinhin, kung kaya't nakayuko lamang ito sa paglalakad. Pagdating nila sa pwesto kung saan ang lugar para sa mga katutubo, ay naroroon ang kanyang tatang Absalon. Hindi ito nakauwi dahil walang bumili sa kanyang paninda kahit isa. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga nun. Ugali talaga nito ng kanyang ama. Hindi ito uuwi hanggat walang madadala para sa pamilya. Umupo ang dalaga sa harap ng kanilang paninda. Sa kauna-unahang pagkakataon, siyang magtitinda nun. Dahil sa kanyang presensya, maraming namimili ang nagsilapitan. Para bang nagsilbing pampaswerte si Mahinhin sa kanilang paninda. Maraming nagsibili, karamihan mga kalalakihang binata. Napangiti na lamang ng malihim si Mahinhin dahil halata lamang na bumibili ang mga yon para lamang makausap siya. At kahit nahihiya ay napilitan siyang makipag-usap sa mga ito. Ang kanyang tatang naman ay naging abala nun. At simula nang malaman ng mga tao na anak niya si Mahinhin, tila ba gumanda ang pakikipag-usap ng mga tao sa kanya. Nako Mahinhin, ikaw lang pala ang kailangan para maging mabili ang paninda natin. Sa susunod, ikaw lang dadalhin ko para tumulong sa pagtitinda ha. Napangiti na lamang si Mahinhin sa sinabi ng kanyang tatay. Para bang wala na siya umanong mairarason pa para manatili na lamang sa bahay. Sinabi niyang sasama siya sa mga susunod na araw. Kaagad namang lumiwanag ang mukha ng matanda nun dahil ngayon lamang niya ito narinig sa anak. Wala namang nagawa ang dalaga kundi ang tumango. At bago pa man sumapit ang paglubog ng araw, ubos na ang kanilang paninda. Dali-dali na silang naghanda para umuwi nun. Mahirap man dahil gabi na ay hindi na lamang yun inalintana ng mag-anak. Sa kanilang paglalakad sa may daan, ay nadaanan nila ang mga kalalakihan na animoy mga mangangaso sa gubat. Nakasakay sa kalabaw na may kanga ang mga ito. Mukhang mabait naman ang mga ito kung kaya't sumakay sila hanggang sa makarating sa bukana ng gubat na kanila namang aakyatin pa uwi ng tribo. Nagpasalamat sila sa kalalakihan dahil sa pagpapasakay sa kanila sa kanga. Napadali naman ang kanilang paglalakbay. Walang anuman ho.
Ah, Binibini, pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Tanong ng isang lalaki kay Mainhin. Dahil sadyang mahihain ay hindi kagad nakasagot ang dalaga. Kung kaya't ang kanyang ama na lamang ang nagsabi ng pangalan nito. Ako si Absalon at siya naman si Mainhin ang panganay kong anak. Ito naman si Udlom, si Malaya at Domi. Pagpapakilala ni Tatang. Ikinagagalak namin makilala kay Tatang. Ako po si Makisig. Sila naman sina Igiban at Taslob. Pagpapakilala ng binata sa dalawa niyang kasama. Pagdating sa bundok ay inalok sila ng 3 binata na ihatid na sa kung saan naninirahan pero hindi na pumayag pa si Tatang Absalon. Salamat sa pag-aalala niyo mga Ginoo. May mga kasama naman kami mga binata kaya hindi na ako nag-aalala. Wika nito. Hindi na nagpumilit pa ang 3 Ginoo. Pinaalalahanan na lamang sila ng mga ito na mag-ingat. Maraming salamat sa paalala mga Ginoo. Kayo din, mag-ingat din dito sa bundok dahil maraming mababangis na hayop na gumagala sa gabi. Salamat po Tatang. Dito na kami. Pagpapaalam ni Makisig sabay sabi ng Mainhin, mag-ingat ka. Doon lamang tumango si Mainhin at ngumiti sa binata. Ikinagalak naman ito ng binata noon. Nagkanya-kanya na sila ng lakad. Binilisan na nila Mainhin ang paglalakad dahil sadyang ginabi na talaga sila sa araw na yon. Muling inulit ni Mainhin na sa susunod ay sasama na siya sa kanyang tatang sa pagtitinda. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang ama. Gawa ng marami ang nabibighani dito sa anak niya. Kung kaya't paniguradong mauubos ka agad ang paninda nila noon. Anak, dapat matuto ka ng magbasa at magsulat. Nang sa ganun ay kahit ikaw na lamang ang magtinda sa hinaharap. Wika ni Tatang Absalon. Susubukan ko hutang. Sagot na lamang ng mahiyain na dalaga nun. Naging seryoso na sa kanilang paglalakad pa uwi. Habang nasa daan, ay may narinig silang ingay ng kung anong hayop nun. Eto na naman sila. Nagsimula na namang magbalaganap ng kademonyuhan. Wika ni Tatang Absalon. Ano ba yung uni na yan, Tang? Tanong naman ni Amihan. Ano pa? E di yung mga hayok sa laman ng mga demonyong gumagala dito sa gubat. Sagot ni Udlom. Bilis-bilis na natin ang paglalakad at medyo malapit naman na tayo sa sitio. Wika naman ni Tatang nun. Hindi naman sila nababahala kahit may naririnig pa silang huni dahil meron silang mga poder at sabulag na ginawa ni Tatang Absalon. Sana lang hindi nila makita mga kabinataang nagmagandang loob sa ating kanina pa uwi. Sabi ni Tatang. Sana nga hutang. Sagot naman ng iba habang naglalakad noon. Makalipas sa mahigit kalahating oras ay nakarating na sila sa sitio kung saan sila nakatira. Naroroon na rin ang kanilang mga kasamahan na naghihintay sa kanila. Na makita sila nitong may kanya-kanyang bitbit, ay ganun na lamang ang saya ng tribo. Kumain na lamang sila ng gabing yon at napag-usapan nilang sa umaga na lamang nila iluluto ang kanilang pinamili, galing sa bayan. Kaagad naman silang nagpahinga pagkatapos nilang maghapunan. Papapikit na mga mata ni Tatang Absalon nang may narinig siyang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Tila ba pamilyar sa kanya ang boses na kanyang naririnig nun. Dali-dali siyang bumangon at sinindihan ng sulo. Kaagad na lumabas ng bahay. Sa paglabas niya ng kubo ay kaagad niyang nakita si Makisig na tumatakbo habang pasa nito sa likuran ang isa niyang kaibigan na sugatan. Kaagad naman itong sinaklolohan ni Tatang. Pinapasok niya ito sa kubo. Kaagad nilang nilapatan ng halamang gamot ang mga sugat ni Aslob. Animoy bakasyon ng matatalas at mahabang mga kuko.
Teka, kayo ang tumulong sa akin kanina. Makisig, di ba? Tanong ni Tatang sa lalaking nagpasan sa kaibigan nito. Opo, kami putang. Magpahinga ka muna. Mataling, bigyan mo ng tubig na may inom ang panauhin. Pag-uutos ni Tatang Aslob sa asawa. Kagad namang tumalima si Mataling at binigyan niya ng maiinom ang dalawang binata nun. Teka, 3 kayo kanina. Nasaan ang isa ninyong kasamahan? Si Gibano, hindi na namin siya mahanap, Tang. Kanina pa kami naghanap sa kanya sa bundok. Bigla po siyang nawala sa tabi namin. Bali naririnig namin siya. Sinundan namin pero mali po yung napunta naming lugar. Nawala kami. Mas lalo kaming napalayo ng nasugatan nitong kasamahan kong si Aslob. Hindi na po namin alam kung ano ang nangyari sa kasamahan namin, Tatang. Pigil ang takot na wika ni Makisig. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami gumagala tuwing gabi. Dahil may mga demonyo gumagala sa gubat. Sana, Tang, mahanap pa namin siya bukas. Huwag ka mag-alala, kaibigan. Tutulong kami sa paghahanap sa kasamahan ninyo. Wika ni Domi. Maraming salamat, kaibigan. Nagising naman si Mainhin sa boses ng mga nag-uusap kung kaya't lumabas ito ng silid niya. Nakita niya si Makisig noon. May pagtataka siyang napatingin dito. Sa bangko ay nakita niyang nakahiga si Aslob na sugatan kung kaya't may pag-aalala siyang napatanong kung ano ang nangyari. Dito ay nagkwento na si Makisig noon. Nag-aalala namang napatingin si Mainhin kay Makisig at napatanong na, Ikaw, kamusta ka? Nasugatan ka ba? Ngumiti sa kanya si Makisig sabay sagot ng, Wala akong sugat, maayos lang ako. Bigla namang nahiya si Mainhin sa inasal niya. Kaagad naman itong napayuko at nagpaalam na babalik niya sa pagtulog. Napangiti na lamang si Tatang Absalon sa ikinilos ng anak. Hindi kasi ito basta-basta nagpapakita ng pag-aalala sa tao. Bihira ito kung magsalita. Pero ngayon, nakipag-usap ito sa dayo doon pa sa kanilang lugar. Aba, Makisig, ikaw lang ang kauna-unahang tao na nakapagsalita sa anak ko Binabati kita. Napangiti na lamang din si Makisig sa tinuran ng matanda. Kinabukasan, hindi pa man sumikat ang araw. Kasalukuyan ng ginagalugad ng mga katutubo ang bundok para hanapin ang nawawalang sigiban. Humingi kasi ng tulong si Tatang Absalon sa mga kasama nila sa sityo para hanapin ang binata. Si Udlom at ang isa pa nilang kasama sa sityo ang nakakita sa damit ni Igiban na malapit sa mataas na talon. Tanging damit na lamang nito ang kanilang nakita. Punong-puno ng dugo yon. Kung kaya't naisip nilang tuluyan na itong nabiktima ng kung anumang nilalang. May nakita din silang mga patak ng dugo sa damuhan. Sinundan nila ito. Doon ito huminto sa bukana ng kuweba, sa bandang ibaba ng talon. Kaagad silang bumalik. Tinawag sila Tatang Absalon at Makisig nun. Dali-dali namang pumunta mga ito. Laking panlulumo na lamang nila ng pagsiyasat nila sa paligid ng kuweba. Bumulaga sa kanila ang wakwak na tiyan ng kawawang si Igiban. May lasog-lasog na parte ng mga kamay at paa nito. Nanlumo naman silang inipon yon para bigyan ng desenteng libing. Dinasalan muna ito at binindisyonan kahit papano ni Tatang Absalon. Bago nila ito inilibing sa hukay na ginawa nila Udlom at Domi. Naging kaibigan din namin si Igiban kahit sa maikling pagkakataon lang. Ikinalulungkot namin yung pagkawala nito. Ganun lang talaga kadali ang buhay. Wika ng dalawang katutubo. Maging ako man ay nalungkot sa pangyayari. Aminado ako may kakulangan din tayo dahil hindi natin sila pinagbawalang mga aso sa ganitong panahon. Pero di ba, Tang, hindi pa ngayon yung
tigulutom na mga aswang? Di ba? Bakit may nang biktima na? Tanong ni Domi. Yan ang hindi ko maipaliwanag sa Domi. Unang beses lang nangyari ito. Si Makisig naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa pamilya ni Igiban ang nangyari. Si Mayni naman, tahimik na tumulo ang luha sa nasaksihan. Sa tanang buhay niya sa bundok ay unang beses niyang makasaksi ng tao na nilapan ng halimaw. Pagkatapos nilang mailibing ang bangkay, laglag ang balikat na nagpaalam si Makisig para bumalik na sa kanilang lugar noon. Tila ba wala naman sa loob na lumapit itong si Mainhin kay Makisig at agad itong niyakap. Nagulat ang lahat na naroroon. Hindi ugali ni Mainhin ang basta-basta na lamang yumayakap noon. Pero dito kay Makisig, ginawa niya. Kung kaya't mapamaang ang mga nasa paligid nila. Kasama na si Tatang Absalon. Tikhim na matanda. Tila ba natauhan naman si Mainhin at kagad na bumitaw sa pagkakayakap kay Makisig. Nakaramdam ito ng pagkapahiya. Yumuko ito at nagsimula na sanang maglakad papasok ng kubo pero pinigilan ito ni Makisig. Hinawakan ito sa baba at bumulong ng pasasalamat. Kagad din naman siyang binitawan ng lalaki pagkatapos noon. Maya-maya pa, naglakad na sina Makisig at Aslob para bumalik na sa kapatagan. At dahil may sugat pa si Aslob ay hinatid na sila ng mga katutubo noon. Samantalang si Mainhin naman ay tahimik na nanonood sa bintana. Tinatanong nito ang mga kalalakihan habang naglalakad pa alis. Pagbalik ng Tatang Absalon, kagad itong nag-anunsyo na kailangan na nilang gumawa ng bakod ng kanilang komunidad. Dahil kung hindi siya nagkakamali, ang nangyari kay Igiban ay tila ba isang pahiwatig o babala sa kanila noon. Kung kaya't hindi sila pwedeng magpakampante na sa paligid. Dahil doon kapag naghahanap sila na makakain sa gubat, hindi pwedeng 3 tao lamang. Madalas ay 4 o 5 silang umaalis kapag nangangaso. Maging ang kababaihan ay hindi na pwedeng mananim ng walang kasamang kalalakihan. Kailangan ay may nagbabantay sa kanila. Hindi lang din basta-basta bantay. Nagsasanay ang mga ito ng mga lihim na aral pagdating sa pagpupuder at pagpapatalas ng kanilang pandinig, paningin at pakiramdam. Nang sa ganon ay mabilis nilang malaman kung may ibang nilalang sa paligid, maliban sa kanila. Maging si Mainhin ay nag-aral ng lihim na karunungan. Mabilis niya itong natutunan dahil paulit-ulit siyang nag-uusal habang humahabi ng tela. Paminsan-minsan, pumapasok sa isipan niya si Makisig at kung ano na ang nangyari dito. Hindi umano maintindihan ng dalaga yon dahil noon pa lamang ito nangyari sa kanya. Ilang sandali pang nakaraan, may lumapit sa mga kalalakihan na gumagawa ng bakod sa kanilang paligid. 2 lalaki ito. Hindi nila kilala ang mga taong yon dahil doon lamang nila yon nakita. Naging alisto ang mga gumagawa ng bakod dahil may kakaibang amoy ang 2 nilalang na yon. At alam nilang hindi ito ang amoy ng mabubuting nilalang. Kung kaya't naging alerto sila. Pero ngumisi lamang ang mga ito. Maya-maya ay lumabas ang Tatang Absalon. Kung kaya't napawi ang pagngisi ng mga ito. Animoy napalitan niyo ng takot at pagkabalisa. Mga Ginoo, anong atin? Hindi naman na sumagot pa mga ito at unti-unti nang umatras palayo. Kagad namang nilapitan ni Tatang Absalon ang mga gumagawa. Isa-isang hinawakan sa bunbunan ng mga ito. Nagtataka mga gumagawa sa ginawa ni Tatang pero sinabi nito na ang kanyang ginagawa ay para sa kanilang proteksyon. Nagpasalamat naman ng mga ito. Pagkatapos ay tumulong naman ang Tatang sa pagpapatulis ng mga kawayan na gawa sa bolo.
Ito ang klase ng kawayan na kinatatakutan ng mga aswang, kung kaya't ito ang kanilang ginamit. Ang bolo ay uri ng kawayan na may manipis na balat. Wala itong tinik pero napakatalas nito at mahapdi kapag nasugatan ka sa balat. Bago pa matapos ang gabi ay natapos din nila ang pagbabakod sa buong komunidad. Mabilis ang gawain dahil nagtutulungan. Nung hapon na yon, saka pa lamang nagluto ang mga kababaihan ng mga nabili nila Tatang Absalon sa patag. Naging maayos na lumipas ang gabi ng araw na yon. Naging produktibo naman ang araw nila kahit may hindi magandang nangyari ng nakaraang gabi. Kung kinakailangan ay isang beses na lamang sa isang linggo tayo bababa ng patag. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi niyo ni Tatang. Habang nagpapahinga sila sa gabi, may kakaibang tinig na naman silang naririnig na hindi nila narinig noon. Nakakahilakbot at nakakapanindig balahibo mano ang ingay na ginagawa ng mga nilalang. Pero hindi na lamang nila pinapansin yon dahil sinabihan na sila ni Tatang Absalon na protektado ang loob ng kanilang komunidad. Sumunod na araw, nakita nilang may kung anong bagay ang nangyari sa likuran ng kanilang komunidad. Parang may bakas ng pinaglabanan doon. Kung kaya't kaagad nilang pinuntahan para tingnan kung ano ang nangyari sa lugar na yon. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang isang uniforme. Parang pag-aari ito ng isang sundalo. Bukod ba doon, may nakita din silang kulay pula na kasama ng kung anong uniforme na yon na naiwan. Kung kaya't alam nilang hindi totoong sundalo ang nagmamay-ari o nilapa ng mga nilalang, kundi isang tulisan. May mga mantsa pa ng dugo sa lugar na naging sanhi para katatakutan yon ng mga kabataan. Muli ay nagbigay ng babala si Tatang Absalon sa mga ito. Mabilis na lumipas sa mga araw. Gabi-gabi silang nakakarinig ng hindi kaaya-ayang mga tunog. Hindi na lamang nila pinapansin yon. Sabado ng hapon, kailangan nilang bumaba ng bundok dahil magtitinda sila ng mga hinabi nilang iba't ibang produkto na gawa sa native na materyales. Gawa ito sa ratan at ang mga tela ay gawa sa abaka. Muling sumama si Mainhin sa pagbaba sa bundok. Sabado ng hapon sila bumaba para makabalik sila bago pa ang hapon na kinabukasan. Hindi nila inaasahan na sa kanilang pababa, kagad nila makikita sina Makisig at Taslob nun, na tila ba sila ang inaabangan ng mga ito. Kagad silang binati ng dalawa. Nagmano na rin kay Tatang Absalon, na noon ay tila ba natutuwa sa pinapakitang pagiging seryoso ng dalawa. Sinamahan sila ng mga ito sa lugar na kanilang pagtitindahan. Nagulat sila ng pagkarating sa lugar. Magandang pwesto nila dito. Meron pa itong maliit na silid kung saan maaari nilang matulugan pagsapit ng gabi. Pagpasensya nyo na, Tang, at ganito lang yung aming nakayanang gawin, wika ni Makisig noon. Napakalaking bagay na ito, iho. Magiging maayos ang aming pagtitinda at hindi kami basta-basta maglalatag lamang sa lupa. Si Mainhin natamihan ang pinakamasaya ng araw na yon dahil magiging komportable sila sa kanilang pagtitinda. Nasa alas 8 na ng gabi nang matapos nilang maiayos ang kanilang mga paninda. Kinabukasan, naroroon pa rin si Makisig at Taslob. Tinanong sila ni Tatang Absalon kung ano na ang nangyari sa pamilya ni Igiban. Sinabi naman ng mga ito na tila hindi nila maintindihan ang pamilya ng kaibigan. Para bang walang mga pakialam ang mga ito sa sinasabi nila. At madalas din na nawawala ang mga mag-anak sa lugar na yon. At animoy hindi nila maintindihan ang mga kinikilos at amoy ng mga ito. Doon na nagduda si Tatang Absalon. Kung pagbabasihan ko ang sinabi mo, Makisig, aba,
Parang may ibang katangian ng mga magulang ni Igiban. Hindi lang yung mga magulang niya, Tang. Ganin din yung kapatid nilang kasama sa pag-uwi ng Dumaguete ng mga magulang ni Igiban. 1 buwan nang nakalipas yon. Pagbalik dito, sabay-sabay po na nagkasakit ang mga yon. Nang gumaling, hindi na sila magkakasundo na mag-anak. Madalas nga, sa bahay namin nananatili si Igiban bago pa man kami umakyat ng bundok Pagtatapat ni Makisig. Nang biglang natigil ang kanilang pag-uusap, nang may marinig silang tunog ng hayop na madalas nilang marinig sa labas ng kanilang komunidad. Hindi yata tama ito. Habang lumilipas ang oras, mas tumitindi at humihina ang mga tunog na kanilang naririnig nun. Animoy nanggagaling ito sa 2 o higit pang nilalang. Maya-maya pa, may anino na biglang dumaan sa harapan ng kanilang sinisilungan. Tila ba imahe o mano ito ng isang malaking hayop na nahahawig sa isang aso. Dali-dali na sinundan niyo ng paningin ni Makisig at Aslob. Samantalang si Tata Absalon naman ay meron pang isang nilalang na nararamdaman. Maliban sa dumaan sa kanilang harapan, ay tila ba may nakatago pa sa likod nun. Maya-maya pa, may dumapo sa puno na nasa tabi ng kanilang pwesto. Narinig nilang napasigaw ang mag-asawang kumuha ng lugar doon para ipwesto ang kanilang paninda. Kagad itong nilabas ni Tatang Absalon at Makisig at doon nila nakita ang napakalaking ibon na nakadapo sa sanga ng puno habang nakatingin sa buntis na babae sa kabilang pwesto. Kaya pala, may buntis pala dito. Kaya naaakit ang mga demonyong yan. Kumuha itong si Tatang ng kanyang latigo na gawa sa makabuhay. Kinuha din ito ang mga halamang gamot na dinala niya galing bundok. Nagsiga ito at nilagyan niya ng maraming dahon na dinampot niya sa paligid. Nilagyan niya ng mga halamang ugat na nakuha niya sa bundok nun. Nagbuga yun ng kakaibang amoy. Sa ilong ng ordinaryong tao ay tila ba hindi ito ganun katapang. Pero naging sanhi ito ng matinis na paghunay ng mga hayop at unti-unting lumalayo ang mga yon. Pagkatapos nun ay nalapitan niya ang munting kubo na mag-asawa. Tinanong kung maayos lamang ba ang mga ito. Sumagot naman ng lalaki na unti-unti nang nawawala ang pananakit ng tiyan ng kanyang misis nun. Binigyan ng mga ito ni Tatang ng langis na kanyang ginawa. Sinabihan niyang lalaki na idaan muna sa itaas ng apoy ang bote ng langis para sigurado ang bisa nito. Nagpasalamat naman ang mag-asawa. Kagad na yung kinuha. May naririnig pa rin silang huni pero nasa malayo na yon. Halatang nanggigigil ang mga ito. Hindi tumigil ang huni hanggang sa mag-umaga na. Hindi man nakapagpahinga ng maayos ay kaagad na nilang inayos ang kanilang mga paninda. Natuwa naman sila mainhin ng dinagsa ng mga mamimili ang kanilang pwesto. Meron pang nagkompra ng kanilang mga paninda. At nagsabi pa ito ng gusto nitong mamili ng marami sa susunod dahil ititinda din ito sa ibang lugar. Pumayag naman si Mainhin noon sa kondisyon ng kanilang suki. Maya-maya ay dumating si Makisig at Aslob na may daladalang pagkain. Niyaya nila itong kumain muna bago magsimulang maglakad pabalik ng bundok. Kumain na din muna sila. At doon na nagpaalam si Makisig kay Tatang Absalon na kung pwede ba silang umakyat ng ligaw. Siya kay Mahinin at si Aslob naman ay kay Amihan. Napangiti naman si Tatang Absalon sa pagpapaalam na yun ni Makisig. Aba, ang buong akala ko hanggang sa pagtulong at pakita ng kabutihan ka na lang, Makisig. Hindi ka pala torpe. Nangingiting wika ni Tatang Absalon. Nakayuko ito habang nakangiti na lamang si Mainhin nang marinig yon. Si Amihan naman ay halatang lumiwanag ang mukha na para bang may pagtingin din kay Aslob.
Pero itinatago lamang nito ang nararamdaman sa binata noon. Kagaya din ng nararamdaman ni Mainhin kay Makisig. Ano sa inyo mga dilag? Manliligaw daw sa inyo ang mga magiting na binatang ito. Sila po yung bahala, Tang. Kung makakayanan ba nilang umakyat ng baba ng bundok? Tanong ni Mainhin na narinig naman ni Makisig noon. Kakayanin naman namin yun, Mainhin. Hindi yan problema. Nung mismong araw na yun ay sumama si Makisig at Aslob kina Mainhin paakyat ng bundok. Hindi na muna umuwi ng gabing yon sina Makisig. Doon sila nanatili sa komunidad at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasalumuhan nila mga katutubo. Kalaliman ng gabi, meron silang narinig na tila agresibo na namang ingay ng hayop sa labas ng bakod ng komunidad. Tiningnan nila ito. Hindi naman sila natatakot gawa ng meron naman silang pangontra doon at nagsiga din sila sa paligid. Pero animay gigil na gigil ang mga ito doon sa mismong komunidad na yon ng Tigiwahanon. Dalawa tayong buntis dito. Baka sila yung mga puntirya ng mga nilalang na to. Nang marinig yun ni Tatang Absalon ay nanggit-ngit ito sa galit. Kagad na itong lumabas para kaharapin ng mga nilalang. Binigyan ito ng sinyalis sa mga kalalakihan kung paano nila harapin ang mga nilalang na yon. Sinunod naman ang mga kalalakihan ng alituntunin ni Tatang. Bitbit ang kawayan na bolo at pinatulis ang dulo. Inabangan nila sa iba't ibang daanan ang mga nilalang na yon. Nakipagbuno ang mga ito sa kanila. Sadyang napakalakas na mga ito. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Makisig at kaagad niyang sinunggaban ng isa gamit ang pinatulis na kawayang bolo. Tinamaan niya sa tagiliran ng nilalang. Napahiyaw yon. Sa laking gulat ni Makisig noon ay bigla na lamang nagsalita ang isa sa mga nilalang. Hayop ka, Makisig! Huwag mong patayin ang asawa ko! Sigaw ng nilalang nito, sabay sugod sa kanya. Pero bago pa man ito nakarating sa kinaroroonan niya ay naging isa itong malaking baboy ramo. Malakasan naman itong sinalubong ni Tatang Absalon ng hawak-hawak nitong latigo. Iwinasiwas ang latigo sa ere. Tinamaan ang nilalang na yon. Bumagsak ito sa lupa. Kasabay nito ang mabilisang pagpalit ng anyo ng nilalang sa isang babae. Nakita naman ito ng lalaki na kinakaharap ni Makisig noon. Sasalakayin sana nito si Makisig pero bigla namang humarang si Aslob. Sabay tawag nito sa pangalan ng aswang. Doon nila nakilala mga nilalang. Tama sila ng kanilang hinala. Ito ang ama't ina ni Igiban. Hindi na napigilan ni Makisig ang maiyak sabay tinanong ang mga ito kung ano ang ginawa nila sa kanilang kaibigan. Hindi naman idinitali pa ng mga nilalang ang ginawa dito. Bagkus, sinabi ng mga ito na nasa bahay nila ang bangkay ni Igiban. Pinipreserba umano para sa pagbibisita ng kanilang pinuno. Rinig umano yon ni Tatang Absalon. Nagalit ito. Hinampas niya ng hinampas ang lalaki ng latigo na gawa sa makabuhay. Sinasabayan niya ito ng usal na naging sanhi ng panghihina ng lalaking yon at maging ng babae. Nawalan ng malay ang mga ito. Dali-dali nila itong tinalian at dinala sa gubat. Tinali nila ang mga ito sa isang tuyong puno ng kahoy at hinanap ang isa pang nilalang, ang anak na mag-asawa. Pero wala na silang nakita pa sa paligid nun. Malamang sa malamang ay tumakas na ito. Ang mag-asawang aswang ay sinunog nila ng walang kahirap-hirap. Sumunod na araw, sumama si Tatang Absalon at iba pang kalalakihan sa patag para hanapin ang isang aswang na nakatakas pero hindi na nila nakita ito. Pinunta nila ang bahay nila Igiban at doon ay may nakita silang banga
na may lamang kung anong nabubulok na karne. Dahil sa amoy ay hindi na nila sinilip ang laman nun. Kagad na lamang nila itong isinilid sa sako at dali-daling inilibing. Tuluyan nang nawala sa lugar ang natirang kaisa-isang kapatid ni Igiban kung kaya't hindi na nila ito hinanap pa. Nagpalipas na lamang sila ng gabi sa patag at nung sumunod na araw ay sumama ng muli sa bundok. Dahil sa ulilang lubos na ang magkaibigang Aslob at Makisig ay tuluyan na silang nakipag-isa sa mga tigwahanon. At kinalaunan, naging asawa ni Mainhin at Amihan ng dalawa. Ang mga anak na mga ito, nang lumaki ay nakipagsapalaran sa Manila para magtrabaho. Nagsipag-asawa din ang mga ito dito. Ako po ang apo ni Mainhin sa tuhod. At ang karanasan ng kanilang angkan ay isinalaysay na lamang sa amin ng aking lola Mahing, o mas kilala sa tawag na Mainhin.